Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Ivcar Cruz Ferrer, isa po sa ating ginagalang na international law expert. Mga kapatid, ano ho, dati na natin siya nakapanayam at hindi may tatanggi ang kanya pong kaalaman tungkol po sa bagay na ito. Attorney, muli po magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Ted and DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon. Ma'am, extradition treaty, yun ho ang ating munang pag-usapan. Ano ho ba yun? Pag ho sinasabing ang isang bansa ay merong extradition treaty sa isa pang bansa. Okay. Siguro ang una natin kailangang unawain, ano bang extradition, 'di ba? Para maunawaan ng mga kababayan natin, ang extradition ay paglalagay ng kustodiya ng isang Pilipino sa kustodiya ng isa pang bansa. Okay? Sa ibang bansa, ibibigay yung kustodiya ng isang Pilipino sa ibang bansa para harapin niya yung kaso na ihain laban sa kanya o mag-serve ng penalty sa isang kaso na dininig doon sa bansang yon. Yun ang extradition. So ngayon, ano naman ang extradition treaty? Ang extradition kasi maaari lang gawin kung merong kasunduan uh, between the Philippines at ang isa pang bansa for extradition. Yan ang tinatawag nating extradition treaty. Hindi mo kasi pwedeng ibigay ang kustodiya ng isang Pilipino sa isa pang bansa kung walang ganong kasunduan. Ang sinasabi ho bang tratado o kasunduan na iyan between the US and the states, ano, in this case, yan ho ba ay purely executive decision o kinakailangan aprobahan ng Senado? Ito ay isang executive na decision. So, noong 1994 ay may nilagdaan na kasunduan between the Philippine government at ang Estados Unidos or ang Amerika. So ibig sabihin po, ito po ay isa sa mga hindi po kinakailangan dumaan sa approval ng Philippine Senate. Hindi po. Alright. At mamaya ko na, ito ho agad ang reaksyon dito, yung kay Tatay Digong daw. Ano, ibang usapin yun ha, ihiwalay po natin yan dito. Ngayon, ito po, ma'am, as you know, ano po, meron na, inamin na po ng DFA na sila po nakatanggap daw ng request, no? Para itong si Apollo Carion Kibuloy ay i-extradite sa Estados Unidos dahil po sa kanyang kaso ng sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, sex trafficking, ang dami ho nitong kaso, bulk cash smuggling, etc. Kapag po ganyan, ano ho ang dapat na maging galaw ng gobyerno para maging legal ang lahat? Okay. Kailangan nating unawain kung anong nakasaad ba sa batas natin, yung tinatawag na extradition law, yung PD 1069, Presidential Decree 1069, at ano ba yung nakasaad sa kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at ng Amerika tungkol sa extradition. So ayon doon, pwede mo lang i-extradite ang isang Pilipino sa Amerika kung una, yung kaso na haharapin niya sa Amerika ay meron ding kahalintulad na batas na nagbabawal nung paglabag na yon sa Pilipinas. So ulitin ko ha, dapat merong batas sa Amerika at sa Pilipinas na parehong nagbabawal nung kaso na haharapin nung tao na nire-request na ma-extradite. Yun ang pinakamahalagang dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, yung kaso na inahain kay Pastor Kibuloy ay punishable din. May batas din sa Pilipinas hinggil sa trafficking. So, yung sex trafficking, in fact, yung hinaharap na kaso ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas ay kahalintulad nung kaso na haharapin din niya sa Amerika. O ibig sabihin po, walang question kasi nga yung kinakaharap na kaso ni Pastor sa Amerika, meron din ditong kasong ganon na pinagbabawal din sa atin. Pero ngayon, meron din siyang kaparehong kaso na hinaharap dito po sa Pasig RTC. Ano ho ang komplikasyon kung meron man? Okay, unahin ko ha, yung pangalawa kasing, dalawa kasi yung elemento na dapat tingnan para mag-grant yung extradition. Una, yung una kong sinabi na dapat may kahalintulad na batas sa Pilipinas na nagbabawal nung krimen na allegedly ginawa niya sa Estados Unidos. Pangalawa, dapat itong kasong to
ay merong parusa na lalampas ng 1 taon. Ayon ito sa Mhm. kasunduan ng Pilipinas at ng Amerika. At sa pagkakataong ito, yung kaso na hinaharap ni Pastor Kibuloy dito at doon sa Amerika ay Mm. may parusang lampas ng 1 taon na pagkakakulong. So Oo. kaya papasok siya within the extradition Mm. agreement Mm. ng Pilipinas at ng Estados Unidos. So pupunta ako doon sa pangalawang mong tanong. Mm. Ano ang komplikasyon nung Pending the fact case. na merong, sorry? Pending case, may pending Oo, case. may Oh. pending case. May pending Mm. case ngayon si Pastor Kibuloy sa Pasig RTC. So ngayon, ayon sa kasunduan, sa Article 11 ng kasunduan Mm. between the Philippines at ng Amerika, dalawang bagay ang ang pwedeng mangyari dito sa sitwasyon na to. Ang una, temporary surrender, meaning pwedeng gawin option ng Pilipinas na temporarily isosurrender mo si Kibuloy, Pastor Kibuloy sa Amerika at harapin niya yung kaso doon. Pangalawa, pwede namang i-postpone ng Pilipinas ang pag-implement ng extradition request dahil ang gusto munang mangyari ay harapin ni Pastor Kibuloy Mhm. yung mga kaso dito sa Pilipinas. At pag natapos na ito at na-serve na niya, maaari na siyang i-extradite sa ibang bansa. Mm. Kasi po yung claim ng abogado ni Kibuloy, hindi pa pwede yan kasi nga may pending case pa at dapat munang matapos yung pending case na iyan sa RTC. Ang komplikasyon ma'am nito no, sa amin is that yung lagi sinasabi na kapag nag-RTC yan, appealable pa yan. Court of Appeals, di ba? Kung convicted siya, no? Hanggang all the Mm. way to the Supreme Court. Ano ho ba yan, ma'am? Yung binabagit yung isang kaparaanan, maaari mo nang ihinto ang pagdinig sa Pilipinas. Ano ho ang magiging petition doon ng state sa court? Anong tawag doon para ihinto muna yung paglilitis at ipadala siya sa Amerika? Pareho pa rin, extradition request. So yung Mhm. sinasabi ng abogado ni Pastor Kibuloy, hindi siya accurate in the sense na malinaw sa kasunduan at sa batas natin na may dalawang option dito. Mhm. So, pwedeng temporarily surrender or dinggin muna yung kaso dito sa Pilipinas. Oh, So, kung ano man ang maging desisyon hinggil dito, posible rin talaga na i-postpone muna yun nandito sa Pilipinas at i-temporarily surrender siya sa Amerika. Posible po opo, yun. oo, posible 'yun. I-temporary i-surrender siya doon. Theoretically, ma'am, kapag doon nagkaso na siya at masintensyahan siya doon dahil po sa mga kasong itong kanyang kinakaharap, ano 'yun, pupuwede hong pumayag ang Pilipinas na, "O sige, diyan ka na lang ikulong, yung kaso mo dito pending pa." O, hindi, balik niyo muna sa amin 'yan at magkakaso kami ulit sa kanya." Papaano kaya? Depende po talaga sa magiging desisyon. Hindi ho natin pwedeng pangunahan Mm. yung courts at yung pamahalaan so Mm. kung ano ang magiging final na desisyon kasi nga dalawang option po ang naibibigay sa ating Hmm. I mean dalawang option ang ino-offer ng proseso kung ano ang pwedeng gawin para kay Pastor Kibuloy. Okay. Pero ma'am, kung sakasakali po sino po sa estado ang merong personality to approach the court and to request to extradite ito pong akusado na si Kibuloy? Sino po? DFA? Sino po? Mm. Ipaliwanag ko yung proseso, Manong Ted. Mm. Una pong gagawin ng Amerika at ginawa na nila sa pagkakataong ito ay mag-submit ng request for Mm. extradition. Ito Mm. po ay dadaan sa DFA or yung tinatawag nating Department of Foreign Affairs. Mm. So ngayon, pagkatapos na makita ng DFA kung ito ay ayon sa mga na satisfy niya yung mga Mm. requirements para Mm. sa request for extradition, ito ay ipapadala niya sa Department of Justice. Kasi ang Department of Mhm. Justice ang tatayo bilang yung magre-request on Mm. behalf doon sa Amerika para dito sa extradition request. At yaan po ay idadaan pa rin ng judge sa proper hearing? Opo.
Dadaan po ito. Para po maunawaan natin ng mas Mm. mabuti, Mm. nung nakaraang taon, 2025, naglabas po ang Korte Suprema ng tinatawag na rules on Mm. extradition proceedings Mhm. para po mas maging maayos ang mga request for extradition. So ayon po dyan sa nilabas na rules Mm. ng Korte Suprema, kailangan sundan na ito yung mga requirements, Steps. ito Mm. yung mga kailangang attachment, ito yung mga dapat nakasaad sa extradition proceedings. Mhm. Nakasaad din dito sa mga rules na to, pwede ba ang bail, pwede ba ang appeal. Mhm. So nakasaad po dito lahat yung proseso. Okay, so meron po doong requirements ano ho at kung ano po yung step by step na dapat gawin ng estado, no? In this case nga po, kung gustuhin po ng estado ng Philippine government through DOJ na from DFA. At yun nga, ang kinakailangan munang hong magpatawag ng hearing dito yung judge para bigyan ng pagkakataon yung kampo ni Kibuloy to respond. Opo, bibigyan po sila ng pagkakataong sumagot Mhm. at maghain ng kanilang posisyon. Okay. ah, at didesisyonan ng Korte Suprema yung, ay, no, sorry, ng court, Ng Pasig rather, RTC yung, in this case. Opo. opo. Kapag ho ganyan, ma'am, na susunod ang, ito ho lamang ano po, academic discussion, kung susunod po ang DOJ sa lahat ng panuntunan and then mag-oppose po itong kampo ni Kibuloy at pagkatapos po magdesisyon pabor sa estado yung judge, papanik na naman to na Supreme Court. Pwede hong gawin na naman po yun o dapat hindi na? Okay. Ayon doon sa tinatawag na rules on Mhm. extradition proceedings, Mhm. pagka nagkaroon na ng judgment or ng desisyon yung RTC, Mm. ang mangyayari po, may pagkakataong mag-appeal po yung kampo ni Pastor Kibuloy sa Court of Appeals. So, pero Mhm. nakasaad din po na within 90 days po, kailangan desisyon na ng Court of Appeals Aha. yung apela ng partido ni Pastor Kibuloy po. Maximum of 90 days, no? Maximum Opo. of 90 days. Ngayon, kapag po hindi pabor na naman kay Kibuloy yung desisyon ng CA, ano ho ang sabi ng Supreme Court guidelines dito? Wala na ho, Ah, yun ang hangganan o hanggang sa kanila? Ayon sa rules doon Mm. ng hangganan, ngunit hindi po natin alam, Opo, opo. depende sa estratehiya ng Mm. abogado ni Pastor Kibuloy kung meron silang mailalabas or Mm. magiging basihan para iakyat pa to sa Korte Suprema. Okay. Kung kukuha ng abogado si Kibuloy sa Amerika at doon kung questionin po ito, maaari pang ipatigil ito ng kampo ni Kibuloy doon sa States o ito ho ngayong sinasabi po na gustong mangyari po ng FBI ano po at ng kanila pong DOJ doon, oo, ay final na. Ang pagre-request ng extradition ay idesisyon na ginagawa ng gobyerno ng isang bansa. Mm. So, kung sila ay nagdesisyon na gusto nilang i-request yung presensya or kustodiya ng isang taong lumabag sa kanilang batas, Mm. ito ay prerogative or ito ay ah, pinipili ng isang gobyerno na gawin. Opo. Hindi po ayon sa gusto lang ng isang tao or abogado. Aha. Okay, yun ho bang kaso ni former Congressman Mark Jimenez ay umaabot na Supreme Court at meron na po ditong jurisprudence, if you recall? Okay. Meron pong kaso na umakyat sa Korte Suprema tungkol sa kaso ni Mark Jimenez, ngunit ibang issue ang dininig doon. It's Oo. about yung ability, yung kung pwede ba siya mag-post ng bail, na hindi mag-a-apply dito sa sitwasyon ni Pastor Kibuloy Aha. kasi nakakulong po ngayon si Pastor Kibuloy. Ngunit sa sitwasyon ni Mark Jimenez, siya ay nag-voluntarily surrender. Sa Amerika. Oo, so Oo. sinabi niya, willing ako, magbo-voluntarily surrender ako, pupunta ako para harapin yung kaso na Mm. inihain sa akin sa Amerika. At Oo. siya ay nasintensyahan at siya ay nag-serve ng prison time, nakulong siya sa Amerika Oo, ito ho ng yung halos kanya, 2 taon. ito ho yung kanyang sinasabing illegal contribution, no, sa campaign ni Bill Clinton. Naalala po natin 'yan. Opo. Yes, opo. At si Jose Crespo, aka Mark Jimenez, ito po yung kasong ito na ating pinag-uusapan, just to refresh us, na ito ho naman ay doon pala sa kagustuhan na makapagpiyansa
si Mark Jimenez habang nasa Pilipinas. Opo. Okay, sige. So, ma'am, sa ngayon po, meron ho bang timetable ito dapat? Sa pagtanggap po ng request ng US government, meron bang kaukulang pong panahon dapat umaksyon ang Philippine government? Doon sa rules, wala namang sinasabing specific na panahon na kailan maiahain ng Mm. Department of Justice sa court yung request. So, ang magbibilang tayo pagka naihain na ng Department of Justice sa korte yung request for extradition. Okay, so it's now the decision of the executive. Tama ano po, ma'am, attorney. Opo. All right, sige. Pero sa ngayon po, ma'am, sa ngayon, yung pong mga pangangatwiran ng mga MO ospital, si Kibuloy, yung mga medical reasons, mga ganyan pong mga klase po ng kadahilanan, kung yan po ay magiging balakid o gagawin pong balakid nito pong kampo ni Kibuloy, paano po kaya yon? Meron ho bang pakakataon ng Estado na kontrahin yon o magkaroon po ng anumang pong kaparaanan para ho mapabulaanan yon at matuloy ang kanyang pagpapadala sa Amerika? Okay. Ang tingin ko naman talaga, i-assess ng gobyerno kung merong Mm. basihan ba talaga yung ah, claim nila na may medical condition si Pastor Kibuloy. Mm. So naalala ko bago siya nakulong, nung una dinala muna siya sa ospital, 'di ba? Ang claim Mm. nila ay hindi maayos Oo. ang kanyang pakiramdam Oo. at ang pangangatawan. Ngunit kinalaunan, ang desisyon ng gobyerno ay dalhin na siya Mm. sa city jail, sa Mm. Pasig City Jail dahil maayos naman Oo. ang kanyang kondisyon. Oo. Okay. Ano hong kaibahan nito sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi ngayon ang gigigil to nanonood sa amin at nagre-react nga na bakit po si Ginoong Duterte isinakay na lang ng jet, inilipad doon sa The Hague nang hindi po dumadaan sa hukuman. Okay, magandang tanong 'yan. So, magkaiba kasi ang sitwasyon ni Pastor Kibuloy at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi po, paliwanag natin na yung sa sitwasyon po ni dating Pangulo, meron po tayong batas, yung Republic Act 9851. So nakasaad po kasi doon na kung ang isang Pilipino ay nahaharap sa mga cases na, pag merong, okay, ulitin ko, pag meron ng hukuman or international tribunal na dumidinig nung kaso na kapareho nung nasasaad sa 9851, sa pagkakataon pong ito sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte ay yung crimes against humanity. So, may dalawang opsyon na binigay para sa Pilipinas. Ang una ay pwede na siyang isurrender. Okay? Mhm. Isurrender doon sa korte na yon. Pangalawang option doon, nakalagay din ng extradition. Ngunit kaya hindi nag-apply yung extradition sa pagkakataon or sa sitwasyon ni dating Pangulo ay dahil ang nag-request ng arrest ni dating Pangulo ay isang korte. Isang korte, which is the ICC. Ang extradition po ay pwede lang hingin ng isang bansa. Dapat may kasunduan yung bansa na humihingi ng kustodiya at ang Pilipinas. Sa Opo. sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil isang korte po ang humiling ng custody or pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At yun yung International Criminal Court. At yung nga pong korting yun ay kinikilala ng batas sa Pilipinas. Opo. Opo. Dahil dati po tayong bahagi ng ICC. Kumalas lang po tayo nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Opo. At nung ating pagkalas na iyon, yan din po ang claim nung pong kampo ng mga Duterte na sa pagkalas na iyon, dapat automatic din. Hindi na sila maaaring makialam sa atin. Ano po ang legal na sagot doon? Okay. So, madalas na nasasabi ang argument na yan, ngunit malinaw po kasi doon sa kasunduan nung bahagi pa tayo ng ICC or International Criminal Court na may
jurisdiction or jurisdiction ang ICC sa mga pangyayari or mga paglabag doon na nangyari sa panahon na bahagi pa tayo ng kasunduan. So yung mga hinaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte ay nangyari nung tayo ay bahagi pa ng ICC. At ang Korte Suprema ay naglabas din ng desisyon na nag-acknowledge or nag-affirm na tama yung nakasaad doon sa kasunduan na may karapatan ang ICC tingnan yung mga paglabag na nangyari nung ang Pilipinas ay bahagi Miyembro pa ng pa. kasunduan. Ay miyembro pa ng ICC. Alam niyo ho, Professor Attorney, kami po'y lubos na natuto po sa ating pag-uusap na ito kasi nga sa wikang Filipino, inyo pong naipapaliwanag ng napakainam at klaro ang napaka-komplikadong isyong ito. Attorney, muli po, mula po sa amin dito, ang aming lubos na pasalamat po sa inyong panahon at pagpapaliwanag. Maraming salamat. Ako ay ready at sabi nga natin, kaya natin ginagawa itong pagpapaliwanag para maunawaan ng ating mga kababayan ng mas mabuti kung ano ba yung mga issues para tayo ay mas magkaroon ng maayos na diskusyon or diskurso tungkol sa mga issue na hinaharap ng ating bansa. Lalo na sa panahong ito na nagkalat po ang maling impormasyon. Tama po kayo. Tama po kayo, Attorney, Ma'am muli Eden. po, mabuhay at sa uulitin po, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, walang anuman. Maraming salamat din. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.